Sa iba pang balita, iligal daw ang pagsamsam ng gobyerno sa kanilang mga ari-arian. Yan po ay ayon kay dating unang ginang Imelda Marcos. Kabilang narito ang mga mamahaling paintings ng pamilya Marcos. Balitang hatid ni Lay Alves. Sama ng loob ang inilabas ni dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Di niya naitago ang pagkadismaya sa gobyerno dahil sa ginawang pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian. Kabilang na ang koleksyon ng paintings na obra ng mga sikat na pintor tulad ni na Michelangelo at Picasso. They illegally auctioned the thousands of paintings. The paintings there were the best paintings in the world, and they auctioned it off. This is too much now. Ayon kay Ginang Marcos, sila pa nga ang ninakawan ng pamahalaan. Patuloy daw na ipaglalaban ng kanilang pamilya ang kanilang karapatan. May mga hawak umanong dokumento si Ginang Marcos para patunayang regalo sa kanya ang mga ito. Nasa pangangalaga ngayon ng Bangko Sentral ang mga nakumpiskang obra. Mahigit 100 pang paintings ang nawawala. Justice and truth sometimes grinds exceedingly slow, but it will grind exceedingly well. And I am a believer and I know it will happen. Noong Setyembre, ni-raid ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation at Presidential Commission on Good Government o PCGG ang ancestral house na ito ng pamilya Marcos sa lungsod ng San Juan. Di bababa sa 15 painting ang nakuha sa bahay. Wala naman silang nakuha sa condo unit ni Ginang Marcos. Ayon sa PCGG, 144 paintings ang nawawala simula ng lisanin ng mga Marcos ang Malacanang noong 1986. Sa bilang na ito, 8 ang kumpirmado nilang nasa Pilipinas. Kinumpiska ang mga obra sa bisa ng isang writ of attachment mula sa Sandigan Bayan. Bukod naman sa hinanakit sa ginagawang pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian, may isa pang hiling ang dating First Lady para ito kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. The ultimate Christmas gift is to be given an honorable burial. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng PCGG at ng Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Congresswoman Marcos. Lee Alves, GMA News.